Pag-uusapan po natin ngayong umaga mga programa ng Department of Science and Technology sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kasama po natin ngayong umaga dito sa Good Morning Boss Live ang incoming DOST Secretary Fortunato de la Peña. Magandang umaga po. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga sa tagapakinig. Secretary, balita ko, your appointment came as a surprise. Ano po ang inyong masasabi na kayo po ang napili ni President-elect Duterte? Actually, nagulat din ako dahil I was already retired since 2014 when I retired as Undersecretary. Ngayon, apparently may mga search committee naman siya and I was invited to submit my CV and tinawag na ako. So I think when you are called to serve, you have to serve. Sir, I've read in the articles that you will put emphasis sa ilang mga sektor, partikular ang health, agriculture and food, and education. Unahin na po natin sa sektor ng kalusugan. Ano po ang mga spesipikong mga plano po ninyo dito? Actually, marami ang ongoing projects ang DOST. Ang masasabi ko nga sa DOST, meron tayong continuity naman ng mga programs kahit nagpapapalit-palit ang mga administrasyon. And sa health in particular, very strong emphasis on drug discovery and development, particularly yung mga alam na nating nanggagaling sa halamang gamot. Okay? Marami yan eh. At saka yung mga manggagaling sa mga new chemicals that have been discovered using local resources. Meron din tayong mga proyekto tungkol sa mga diagnostics, para mabilis ma-diagnose ang mga sakit, at saka yung mga pag-develop ng mga equipment at gadgets kailangan for health. For agriculture and food naman, Secretary. Sa agriculture and food, siyempre ang napaka-basic natin yung pagkain kailangan for food security, yung kailangan ng mga tao. And of course, meron tayong mga very important crops na kailangan nating protektahan. Ongoing na rin yung mga karamihan sa mga projects dyan, pero ang gusto ko kasi maging region-based yung ating research para yung gagawa ng research, yung mga institutions doon sa region and a-address nila yung mga concerns ng region nila. Nabasa ko nga rin po na gusto nyo pong maramdaman ng mga tao sa rehiyon yung mga plano and proyekto po ng DOST. Paano po natin ito gagawin, sir? Well, sa ngayon kasi meron kaming isang malaking programa na actually kasama din naman ako nagbuo noon way back in 2003, yung Small Enterprises Technology Upgrading Program para sa mga ongoing small enterprises in different sectors. Pero ngayon gusto ko namang magkaroon ng additional program, yung pataas at saka yung nasa ibaba. Yung sa pataas, kung nakagraduate na doon sa aming technology upgrading program, pwede na silang maging growing enterprises. I mean, get bigger. And then sa ibaba naman, yung mga startups. Sir, akin din pong nalaman na pag-focus din po kayo sa research and development, and this will foster if there will be investors. Paano po natin hihikayatin na mag-invest po? Well, unang-una, ang mga investors naman are really looking at many things. Yung unang-una, yung political stability, yung economic environment, at yung ease of doing business. But in particular, kung may kinalaman sa science and technology, I think one of the best things to prepare for is the need for the human resources with specialized skills. So, yun ang isa nating ifo-focus, and at the same time, we will try to set up yung mga kailangang services that may be needed by these companies who will be located here. Alright, sir, I believe these are your personal plans for the UST, pero mayroon po bang mga specific na instructions po sa inyo si President-elect Duterte for your I think karamihan sa amin are depending on his pronouncement on what he will focus on. Kaya ko lang sinabi yung agriculture and food, tsaka health and education dahil ito yung parati niyang ina-emphasize sa kanyang mga speech. But of course, sa industry, importante rin ang suporta. And I think yung sinabi niyang kailangang maramdaman ng tao yung serbisyo, yun napakarami mo nang pwedeng gawin doon sa kanyang sinabi na yon. And yun nga, yung sinabi ko kanina yung mga programa tungkol sa mga enterprises, pero meron din kaming gagawin mga programa para sa mga communities. And maraming pwedeng maging halimbawa niyan kasi iba-iba yung richness ng ating mga areas, yung kanilang mga resources, at ite-tailor dapat doon sa kanilang mga resources.
Alright. Sir, isa rin po sa mga naging proyekto po ng DOST under the current administration, yung Diwata 1 microsatellite. Susundan po ba ito ng Diwata 2? Ito'y paboritong tanong, ano? At ako naman kasi, nung ginawa yung Diwata, ako'y retired na. So, kailangan kong aralin. At saka, since malaki ang investment dito, and considering na we will need to rechannel some of our resources dito nga sa mga regional activities, pag-aaralan natin mabuti, and I will have to consult people. Halimbawa, nandiyan yung aming mga scientists sa National Academy of Science and Technology o sa National Research Council of the Philippines. I think we have to hear their views regarding this. Pero kung makakakuha naman tayo ng additional budget na pwede nating pagsabay-sabayin, okay lang. Alright, sir. Particular naman po sa edukasyon, ano po ang ating plano po for that? Well, ang DOST kasi meron isang institute na talagang devoted to education, yung Science Education Institute, pero very specific ang aming mission dyan is to develop human resources for science and technology. Meron din kaming Philippine Science High School. Mabuti na lang at ang Philippine Science High School nakaset up na sa lahat ng regions, and this school year na opening, bubuksan na yung pinakahuli, yung sa Mimaropa at saka yung sa Zamboanga Peninsula. But more than that, I think ang importante yung aming scholarship programs para sa mga mahilig sa science and technology, at the same time yung nasa graduate level. Pero meron din kaming mga programa para sa mga teachers, of course with the cooperation of DepEd. Alright, maraming salamat po sa pagsama po dito sa amin sa Good Morning Boss. Salamat, Incoming DOST Secretary Fortunato de la Peña. Salamat, Dayan. Thank you very much.